Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. At sa umagang ito, sama-sama tayong magpapasalamat, magpupuri sa ating buhay na Diyos. Tunay nga na sa bawat araw, sa bawat oras ng ating buhay, huwag nating panghinayaan na magpuri at magpasalamat sa Diyos. Magkaroon tayo ng puso na laging nagpapasalamat sa Diyos sa gitna ng mga kalamidad na ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige po, tayo ay magpuri sa ating banal na Diyos. Amen. Gusto lang po namin na basahin sa Isaiah chapter 43 verse 2. Ang sabi nga dito na, When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Sapagkat ang Diyos nga nangako sa ating, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya there's a lot of reason to praise Him, to glorify His name. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Oh, salamat! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sama-sama tayo magpasalamat. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Sabihin natin sa Lord, buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat,
Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Ako'y magsasaya sa piling mo, Panginoon. Wala kang kasalanan, karapat-dapat kang pasalamatan. Tunay di namin maintindihan, ngunit ikaw ang aming Diyos na nagpapahalaluya. Ikaw ang Diyos na tunay at totoo, nagbibigay sa amin ng pag-asa. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa kalakasan. Salamat sa pag-ibig mong di nagmamahalin, di nagbabago kailanman. Hallelujah. Sabi natin, buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Minsan pa, buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Kundi pasalamatan ka sa iyong kabutihan. Salamat, salamat, Jesus, sa iyong kadakilaan. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kapayapaan. You are good, Jesus. Your goodness is running after us. Your goodness is running after us, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. Sa umpisa pa, Jesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, we love your voice, oh God. I love your voice, oh yes. You have led me through the fire in the darkest night. You
are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Minsan pa, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. Oh, I know you as a father. I know as your friend. I have lived in the goodness of God. Let us declare. And all my life you have been faithful. Yes, you are, oh God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Minsan pa, all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Sabi natin sa Lord, your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I need you everything. Your goodness is running after me. Hallelujah. All my life you have been faithful. Hallelujah, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing
pa sabihin natin sa Panginoon, your goodness is running after us. Hallelujah, Jesus. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. For the last one, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Hallelujah. Your goodness is running after me. Hallelujah. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Dumaan lang man kami sa ilog, di kami malulunod, pagkat ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kasama. Ikaw ang aming kasama. Despite of everything, oh God, ikaw ang aming pag-asa. Fix our eyes on you. Steer our hearts, oh God. Steer our hearts, oh God. Steer our hearts, oh God. Holy Spirit, fall on us. Holy Spirit. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming Diyos. Ano man ang mangyari, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Ama na aming lalapitan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Despite of all these calamities, pandemic, oh God, wala kaming ibang malalapitan, Panginoon, kundi ikaw. Dahil ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kagalakan, ikaw ang aming kalakasan, Panginoon, at ikaw ang aming buhay, oh God, na siyang nagbibigay sa aming, Panginoon, upang magpatuloy kami, oh God, sa aming takbuhin, oh God. Hallelujah, Jesus. Hanggang, Lord, hanggang, Panginoon, matanggap namin, oh God. Hallelujah. At makita namin ikaw, Panginoon, ang harap-harapan, oh God. Hallelujah, Jesus. Salamat, oh God, sa iyong kabutihan sa aming buhay, na siyang kumikilo sa amin upang magpatuloy, oh God. Hallelujah. We worship you, oh God. Hallelujah. Sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagluwalhati. Mataas ka, Panginoon, sa aming mga buhay. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Magandang umaga sa ating lahat. Kamusta na po tayo? Magandang umaga sa mga nasa labas, kung saan man tayo naroroon sa oras na ito. Kung nasa bahay man tayo, sa loob ng kwarto, salamat sa Panginoon. Salamat sa kanyang kabutihan. So, tunay na wala talaga tayong magawa kung wala yung biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kanyang kabutihan, no?
At salamat sa araw na ito, sa katagumpayan ng gawain sa Panginoon. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord. So, bago ang lahat, bago tayo magpatuloy, so, we always begin with God. No? So, manalangin muna tayong lahat. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa araw na ito. Salamat, Lord. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Dakila ang iyong pangalan, Panginoon. Thank you, Lord. Samahan mo kami sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa karunungan, wisdom na nanggaling sa iyo, Panginoon. Itago mo ako sa iyong likuran upang ikaw, Lord, ang makita. Ikaw ang maihayag ang mga salita mo, Panginoon, ang maitaas, Panginoon, Lord. Salamat sa mga makikinig sa araw na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa. Buksan mo ang aming mga pandinig at mga pangunawa, Panginoon, sa iyong mga salita. At tunay, Panginoon, na ang mga salita mo ay titimo sa aming mga puso at higit sa lahat, Lord, maisa pamumuhay namin. Salamat, Lord, sa kadakilaan mo. Itong aming dalangin sa tanging lamang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen and amen. So, tunay na ang salita ng Panginoon ay palaging bago. Although na naririnig na natin, pero God always give us a new revelation. Amen. Ang kanyang salita ay palaging bago. Amen. So, ang aking pamagat sa aking pabahagi, sa ating pagbubulay-balayan ngayon is continuing our journey. No? So, alalahanin natin na anuman ang ating mga sitwasyon, anuman ang ating mga nararanasan, anuman yung ating mga hinaharap, kasama natin ang Panginoon. Kaya nga, tayo ay nagpapatuloy. Amen? Amen. So, buksan natin ang ating mga Biblia sa Filipos chapter 1, verse 3 to 11. So, basahin muna natin is from verse 3 to 8. Okay? So, ngayon na. Nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing maaalala ko kayo. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan. Dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo, mula nang ito inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Marapat lamang na pahalagahan ko kayo ng ganito sapagkat kayo'y mahal sa akin. Naging kahati ko kayo sa mga pagpapala ng Diyos noon pa mang ako'y nagtatanggol at nagpapalaganap ng mabuting balita maging ngayong nakabilanggo ako. Nalalaman ng Diyos na ang pananabi ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa. Upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbabalik ni Kristo, masumpungan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo, sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. So, ito yung sulat ni Pablo sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano sa Filipos, no? So, noong mga panahon na siya ay nakabilanggo. Okay, so naalala ko nga noon nung ako ay bagong Kristiyano pa, no? Na siyempre hindi pa uso yung mga mobile phone, hindi pa uso yung mga messenger, ano. No, ang ating mga tagapanguna ay nagpapadala ng sulat, kung naalala natin, no? So, ganun din si Pablo at that time, no? Na siya ay nabilanggo. So, makikita natin dito, Paul's concern to his brethren, no? Paul's concern and love to the brethren to continue, to encourage them, to continue
in spite of his situation, yung ano niya, yung kanyang sitwasyon na nabilanggo, in spite of his situation, in spite yung distance niya, no, nagpadala siya ng sulat. So makikita natin dito yung kanyang pagmamalasakit, yung concern, your love. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing maalala ko kayo. So napakaganda, no, ng ganda. At ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan. So, at that time, siya ay nabilanggo. So, tayo, actually, although na hindi naman tayo kagaya ni Pablo, nabibilanggo, di ba? So, magpatuloy tayong palakasan sa isa't isa. Amen? Amen. So, marami tayong naranasan during this time, di ba? Naranasan natin yung by 8, by 4, so nung by 2s, no? Naranasan natin yung palaging may agam-agam sa kapaligiran, palaging may pag-aalala o may konting kaba, kunti lang naman, pero salamat sa Panginoon, no? Na tunay na ang Panginoon ang gumagabay sa atin. Kaya nga, magpatuloy tayo kahit anuman ang sitwasyon natin, no? Kahit marami tayong nararanasan. Amen? So, kaya nga palagi tayong manahan sa kanyang mga salita. Amen? So, hindi lamang tayo dumadalo dahil sa mga kasayahan or banding or whatever, pero yung patuloy tayo, no? Patuloy tayo kahit anuman yung mga nararanasan natin. Amen. So makita natin dito kay Pablo yung kanyang pag-i-encourage sa mananampalataya. Amen. 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 So kaya nga magpatuloy tayong manahan sa kanyang mga salita para dumating man yung mga pagyayanig at pagsubok sa ating mga buhay ay hindi tayo liligalig, kundi naggagalak na nagpapatuloy. Amen? So, magalak tayo, maging masipag, at magpatuloy sa pagbulay-bulay ng kanyang mga salita. Kasi sabi niya dito, sa verse 5, dahil sa inyong tulong sa pagpalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo, mulang nang ito inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. So meaning nung time na tinanggap natin ang kaligtasan, no? Nung time na tinanggap natin ang Panginoong Hesus, meron na siyang pinasimulan sa atin. Amen? So ang bawat isa ay meron ng pagkatawag on the time na tinanggap natin yung kaligtasan. Kaya nga magpatuloy tayo. Amen? So sabi niya, tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Okay, so meron nang pinasimulan ang Panginoong Jesus sa buhay natin nung tinanggap natin siya. Amen. So meron na siyang sinimulan sa bawat isa sa atin. So hindi lamang tagapanguna, kundi lahat tayo. Bawat isa sa atin, meron ng pinasimulan ang Diyos sa atin. At sabi niya na, kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Kaya nga, salamat sa Panginoon, sama-sama nating tuparin ang mga layunin ng pagkatawag ng Diyos sa atin. Amen? Sama-sama nating tutuparin ang layunin na ating tinanggap sa Panginoong Hesus. Amen? Amen. So sabi niya, mararapat lamang na pahalagan ko kayo ng ganito sapagkat kayo mahal sa akin. Naging kahati ko kayo sa mga pagpapala ng Diyos. So, sama-sama nating tuparin ang layunin na tinanggap natin sa Panginoon. Naging kahati ko kayo sa mga pagpapala ng Diyos noon pamang ako'y nagtatanggol at nagpalaganap ng mabuting balita, maging ngayon na kabilanggo ako. So makikita natin yung buhay ni Pablo noon, di ba?
before siya tinawag, siya ay persecutor ng mga Kristiyano, di ba? Pinapadakip niya, pinapabilanggo niya, pinapapatay. Sa ngayon, siya naman ang nabilanggo dahil sa ebanghelyo, no? Kung babasahin natin dito sa buong chapter na ito ng chapter 1, makikita natin dito na siya ay nabilanggo dahil sa ebanghelyo, dahil tagasunod ni Kristo. Amen. So kaya nga magpatuloy tayo, although na hindi naman tayo nabilanggo. No, hindi naman tayo kagaya ni Pablo na nabilanggo, pero syempre marami tayong naranasan during this time, no? So, magpatuloy tayo kahit anuman ang sitwasyon na ating nararanasan. Amen? Amen. So, sabi niya, nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. So, makikita natin dito yung puso ni Pablo. Love and concern sa kanyang mga kapatiran. Ganun din tayo, no? Salamat sa kabutihan ng Lord, sa pag-ibig ng Panginoon na nagbubuklod-buklod sa bawat isa sa atin. Amen. So, what we have learned from Paul. So, ano yung ating natutunan sa buhay ni Pablo? Okay, so number 1, Determination. So, Paul is determined sa kanyang mga ginagawa even when he is in prison, kahit nakabilanggo siya. Amen? So, maging ganun din tayo. Determined sa mga bagay na ating tinanggap sa Lord, yung mga ating pagkatawag. No? Determinado dahil sa Panginoon at para sa Panginoon. Amen? Amen. Ang susunod is confident, no? So, for the Lord, no? Sabi niya dito sa verse 6, sabi niya, tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. So, he is so confident because of the Lord, no? So, in-encourage niya yung kanyang mga kapatiran sa Pilipos. Amen. At saka yung number 3 is selfless, no? Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos sa verse 3, tuwing maalala ko kayo. So, nandun yung love, nandun yung concern sa kanyang mga kapatiran. So, there's a heart for everyone. Okay? So, sabi niya, ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan. Okay, so, heart for everyone, praying for everyone. Okay, so yun ang natutunan natin sa buhay ni Pablo. Kaya nga, bawat isa sa atin, pray for one another, encourage one another, build up one another for the Lord. Amen? Amen. Amen and amen. Wow, salamat sa Panginoon. How we continue our journey? No, paano tayo magpapatuloy sa ating paglakad sa Panginoon, no? Sabi niya sa verse 9, sabi niya, idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig. So number 1, mag-ibayo ang inyong pag-ibig. Higit sa lahat, una sa lahat, na yung pag-ibig natin sa Panginoon. No, mag-ibayo yung ating pag-ibig sa Panginoon and it will flow sa bawat isa, sa bawat kapwa natin, no? Sa lahat ng bagay na ating ginagawa, love is the motivation. Yun ang nagmo-motivate sa atin sa paggawa ng mga bagay, no? Sabi niya, mag-ibayo ang inyong pag-ibig. So, love is the heart of discipleship. Amen? Amen. Amen. Kaya nga,
patuloy tayo na mag-ibigan sa bawat isa, no? Ang pag-ibig ng Diyos ang motivate sa atin sa mga bagay na ating ginagawa. Sabi nga niya sa 1 Corinthians 16 verse 14, ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyong may pag-ibig. Gawin ninyong may pag-ibig. So, pag-ibig yung nagmo-motivate sa atin. Kasi sabi ni Pablo, nawa na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at sabi niya, number 2, masangkapan ng malinaw na pagkakilala. Masangkapan ng malinaw na pagkakilala. Your love may abound more and more in knowledge and insight. And deep insight. Sabi niya, malawak na pangunawa. No? Malinaw na pagkakilala kung ano ba yung mga kalooban ng Panginoon sa buhay natin. No? Kaya nga, pasalamat tayo, no, sa Panginoon, sa kanyang mga salita na ating naririnig, no? Doon natin makita, no? Magkaroon tayo ng malinaw na pagkakilala at malawak na pangunawa. Our deep insight, hingihin natin sa Panginoon, hingihin natin yung gabay ng banal na Espiritu sa buhay natin, no? Maunawaan natin ang kanyang mga salita. Amen? Amen. Amen. No? Upang, sabi niya sa verse 10, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Ayan. No? Upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. No? Malalaman natin, mapipili natin yung pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Ano ba yung mahalaga sa lahat ng bagay sa ating paglakad sa Panginoon? Kaya nga, nire-remind tayo ng Lord sa kanyang mga salita. Ang kanyang mga salita ang gagabay sa atin. Sabi nga niya sa awit 119 na, your word is a lamp to my feet. No? Kaya maaano natin, mapipili natin. No? Ayan. So, ang Panginoon, napakabuti. Binigyan niya tayo ng He give us the free will to choose. Amen? Kaya nga magkaroon tayo ng malinaw na pagkakilala, malawak na pagkakilala, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, masumpungan kayong malinis, walang kapintasan. Kaya nga, no? Binigyan tayo ng Panginoon ng free will. Give us the free will to choose. Kaya nga, ang salita ng Panginoon ang gagabay sa atin upang mapili natin yung pinakamahalaga sa lahat ng bagay. We have the free will to choose, but we don't have the freedom to choose the consequences, di ba, sa ating mga buhay. Kaya nga, magkaroon tayo ng wisdom through the Word of God. Amen? Amen. Okay, so, ang salita ng Panginoon, nagbibigay ng gabay sa atin. Kaya magpapasalamat tayo sa Panginoon, no? During this time, na inaabot pa rin tayo ng kanyang mga salita. Amen? Pagpasalamat natin yung mga kapamamaraanan, kung saan na inaabot pa rin tayo ng kanyang mga salita. Amen? Amen, amen. Okay, so, why we continue our journey? Bakit tayo nagpapatuloy? No? Bakit kaya tayo magpapatuloy? So sabi niya dito, number 1, upang magkaroon ng pagkaing hindi na sisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Okay, so tingnan natin
Sabi niya sa Juan, chapter 6, verse 27. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Amen. So sabi niya, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira. Okay. So, mga pagkaing nasisira. 'Di ba? Sa mga panahon ngayon, madaling masira yung mga pagkain natin, no? Yung mga dinadala natin yung mga pagkain sa labas dahil mainit, madaling masira. So, sabi niya, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Okay. So, mga bagay na nasisira, ano ba yung mga bagay na nasisira? No? Dito sa mundo, things are corruptible. Diba? Madaling masira. Yung mga bagay na ating napupundar, diba? Nasisira, masisira, naaanay, lalanggamin, aamagin. No, yun ang mga bagay na mga nasisira. Kaya nga, huwag tayong tumuon doon sa mga bagay na ito. Amen? Yung mga bagay na minsan pinapahalagahan ng tao. No, yun ay mga bagay na nasisira. Corruptible. So sabi niya, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen? Ano yung mga bagay na hindi nasisira? Yung mga bagay na panlangit. Yung mga bagay na merong eternal values, di ba? So, yun ang ating papalagahan, yung ating pananampalataya. Pahalagahan natin yung ating pananampalataya. No? Nakikita natin sa mga sitwasyon na ito ngayon, pinapakita sa atin ng Panginoon. No? What lies ahead? All things in this world are uncertain. Diba? Walang kasiguraduhan sa mundo na ito. Diba? Our only assurance is on the Lord. Amen? Sa Panginoon lamang. No? Nakikita natin. No? Pinapakita sa atin, pinaparanas sa atin ng Panginoon kung ano yung sa hinaharap. What lies ahead. So ngayon nagsisimula pa lamang. Kaya nga, pahalagahan natin yung ating pananampalataya. Yung pagkaing hindi nasisira. Yung salita ng Panginoon, no? Huwag tayong maghimagod sa kanyang mga salita. Magpakasipag na magbulay-bulay ng kanyang mga salita. Amen? Amen. Dahil sabi niya, di ba? Sabi niya sa Amos chapter 8 verse 11 to 12, sabi niya, magkaroon ng kagutuman sa mundo at kauhawan. Magkaroon ng kagutuman, hindi sa pagkain, hindi magugutom sa pagkain, hindi mauuhaw, hindi sa tubig, kundi sa mga salita ng Panginoon. Pero sabi niya, hanapin man ninyo kanluran, timog, silangan, hilaga, hindi ninyo masusumpungan. No? So kaya nga habang naririnig pa natin yung kanyang mga salita, habang napapakinggan pa natin, habang nababasa pa natin yung kanyang mga salita, bigyan natin ng pagpapahalaga. Bigyan natin ng pagpahalaga yung ating paglakad sa Panginoon. Yung pagkaing hindi na sisira. Diba? So, noong mga panahon ni Kristo, di ba? Yung dito sa chapter 6, ganun pa rin doon sa chapter 6, di ba? Yung kanyang mga alagad ay unti-unting iniwan si Jesus. Unti-unti silang umiwan na kay Jesus. Hindi na sila sumusunod. Kaya nga tinanong ni Jesus yung 12. Sabi niya,
ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro dito sa verse 68. Sabi niya, Panginoon, kanino po kami pupunta? No? Kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay buhay ng walang hanggan. Amen? So kaya nga, pahalagahan natin ang ating pananampalataya, yung pagkain hindi na sisira. Kasi sabi niya dito na, sabi ni Pedro, saan pa ba kami pupunta, Panginoon? Where we go from here? Nasa sa iyo ang pagkain. Nasa sa iyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen and amen. Kaya nga, magpatuloy tayo kahit anuman yung sitwasyon na ating hinaharap. Magpakatatag. Amen. Sabi niya dito sa Colossus, basahin natin. Colossus chapter 3, verse 1 and 2. Okay, Colossus 3:1-2. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen. Amen. Sabi niya, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakita ninyo ang mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Those things that has eternal values, heavenly values. Yung mga bagay dito, pansamantala lang, it's corruptible. No? Huwag nating masyadong pahalagahan. Amen? Don't hoard things. Huwag tayong mag-impok ng mga bagay dahil nasisira. No? Nasisira. Aamagin lahat ng mga napundar ng tao, napundar natin, nasisira. No? Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen? So it is a reminder to all of us. Lahat tayo, walang exempted. Lahat tayo, no? It's a reminder to all of us. Bawat isa sa atin. Amen? Dahil wala tayong madala kahit isang kusing na mga bagay dito sa mundo. Alam natin, no? Alam natin yan. So wala talaga tayong madala. Amen? Sa huling hibla ng ating mga hininga, ang lahat ng bagay walang kabuluhan. Wala na talaga, walang kabuluhan. The only thing that will sustain us sa huling hibla ng hininga natin is the love of God. The only thing that will sustain us is the love of God, yung ating pananampalataya. Dahil walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Amen? Amen. So salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Ito yung papahalagahan natin yung kanyang salita. Ang ating paglakad sa Panginoon, ang ating pananampalataya dahil hindi ito mawawala, hindi masisira. Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon, purihin ang Lord. Salamat sa kanyang kabutihan sa buhay ng bawat isa, sa buhay natin. Amen. Everything in this world is uncertain. The only assurance is the love of God. Amen. Amen and amen. Okay, so salamat sa Panginoon, no? Salamat sa kanyang mga salita. Yung pagkain. Pagkain din nasisira. Yung ating mana, everyday, no? Mamulot tayo. Sabi nga ng Panginoon sa Exodus chapter 16, sabi niya sa mga kay Moises, labatin mo yung mga Israelita. No, dahil paulanin ko yung mana na galing sa langit. No? Sabihan mo mamulot sila upang maging pagkain nila. So, kamusta yung ating pamumulot ng mana araw-araw? No? Yung ating spiritual na pagkain.
So, salamat sa Lord, sa manna everyday, our daily bread, yung kanya mga salita, araw-araw. So, number 2, bakit tayo magpapatuloy? Why we continue our journey to the Lord? Bakit tayo nagpapatuloy? So, sabi niya, tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Amen? So, basahin natin 1 Corinthians chapter 1, verse 9. 1 Corinthians 1:9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristong ating Panginoon. Amen. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo. Salamat sa kanyang katapatan, no? Tapat ang Diyos. It's all about the faithfulness of God. It's all about His faithfulness to us. Kung bakit tayo nagpapatuloy. Kung bakit tayo nagpapatuloy sa Kanya dahil sa Kanyang katapatan. Kanina sa kanta natin, ano ba yung kanina? Yung Kanyang faithfulness sa atin, no? Ever since, He is faithful to us. No? Kaya nga tayo nagpapatuloy dahil siya ay tapat. Amen? Bako-bako man yung daan, patag, masalimuot man, payapa man, may kalungkutan, may kagalakan. No? Minsan merong panghihina. Minsan malakas, pero bakit, no? Minsan tinatanong natin sa ating mga sarili, bakit ako nagpapatuloy? Pagising natin sa umaga, during our day off, di ba, bakit kaya ako nagpapatuloy, Lord? Kung titingnan minsan natin ang ating mga sitwasyon, wala, no? Pero dahil sa kanyang katapatan, sa atin, sa buhay natin, di ba? Nakapagpatuloy tayo. It's all because of His faithfulness to us. At hindi natin mapapantayan ang kanyang katapatan. Amen? Hindi natin mapapantayan ang katapatan ng Lord. Pero salamat sa kanyang biyaya. No? Salamat sa kanyang biyaya sa araw-araw. No? Nakakasunod tayo sa Panginoon. No? Patuloy tayong binabago ng Lord araw-araw. Dahil sa kanyang biyaya sa atin. Amen? Bakit tayo nagpapatuloy? Because we experience His love. Diba? We experience His protection. Diba? Amen. Lahat tayo nagiging maayos. Walang nagkasakit sa atin. Salamat sa kanyang proteksyon. No? Kaya tayo nagpapatuloy. We experience His love. We experience His protection sa atin. No? We experience His provision sa atin, sa ating mga buhay. No? We experience His comfort sa ating mga buhay. Kaya tayo nagpapatuloy. We experience His forgiveness sa ating mga buhay. No? Pinatawad niya tayo at patuloy na pinapatawad. Amen. Amen. Kaya magpatuloy tayo sa Panginoon. No? Yun ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa Panginoon. Dahil sa kanyang katapatan sa atin, no? Hindi nagbabago. Araw-araw palaging bago. Every morning palaging nagbabago. Palaging patuloy. No? Hindi nagbabago yung kanyang katapatan sa atin. Amen. Sabi nga niya sa Panaghoy, chapter 3, verse 22 to 23. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan, hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway, dakila ang kanyang katapatan. Yes, amen. No?
Salamat sa Panginoon, hindi nagmamaliw. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. Amen. Ang kanyang habag, walang kupas, walang hanggan. It's always new in the morning. Palaging bago. Kaya tayo, di ba? Araw-araw nagigising. May bagong lakas. Di ba? Kagalakan, no? Umaapaw. Dakila ang kanyang katapatan. Amen. Dakila ang katapatan ng Lord sa buhay natin. Salamat sa Panginoon. So, hindi natin mapapantayan ang kanyang katapatan. It's all because of His faithfulness. Faithfulness sa atin kung bakit tayo nagpapatuloy. Salamat sa Lord. Purihin ang Panginoon, no? Purihin ang Lord sa kanyang kabutihan sa buhay natin, sa kanyang katapatan, sa kanyang pag-ibig. Kaya nga mga kapatid, magpatuloy tayo. Bigyan natin ng pagpahalaga yung ating pananampalataya sa Panginoon, no? Bigyan nating pagpahalaga yung kanyang mga salita. Sabi niya kanina doon sa Filipos, verse 11, sabi niya, upang masumpungan tayo na malinis, no? Upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay, sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, masumpungan kayong malinis, walang kapintasan, no? At puspos na magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos, no? So, binabago tayo ng Panginoon araw-araw through His Word, no? Through His Word, binabago tayo ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, pahalagahan natin ang salita ng Panginoon, pahalagahan natin ang ating pananampalataya. Pahalagahan natin ang ating paglakad sa Panginoon. Amen? Yung kanyang mga salita, magpasalamat tayo dahil inaabot pa rin tayo ng kanyang mga salita. Kaya nga, mayroon tayong live streaming, no? Pakinggan natin yung kanyang mga salita. Mag-take note tayo, no? I-take note natin kung ano yung mga pagpapala na ating narinig. Amen? Amen. So, kaya nga, bakit tayo nagpapatuloy? Dahil sa kanyang katapatan. So, ang ating conclusion, sabi niya, God is leading us to eternity. No? God is leading us to eternity. Hindi tayo ipapahamak ng Panginoon. Amen? So, sabi niya sa Filipos chapter 3, verse 14, Filipos 3:14, nagpapatuloy ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Amen. So sabi niya, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ni Kristo. Pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. So, kanina sabi niya dito sa Filipos chapter 1 na lahat tayo ay may pagkatawag. Noong time na tinanggap natin ang kaligtasan. Diba? Sabi ni Pablo, nung time na tinanggap natin ang kaligtasan hanggang sa kasalukuyan. At sabi niya na tinitiyak ko sa inyo na yung pinasimulan, no? Yung pinasimulan ng Diyos sa atin ay kanyang lulubusin hanggang sa kanyang pagdating. Kaya nga tayo ay magpatuloy, no? Tungo sa hangganan.
So God is leading us to eternity. No? Upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa atin ng Diyos. So lahat tayo ay may pagkatawag at upang makamtan natin ay tayo ay magpatuloy hanggang sa huli. Ano? Hanggang sa huli. Amen? So, yun ang rason kung bakit tayo ay nagpapatuloy. No? Dahil sa kanyang katapatan. At lahat ng bagay na ating ginagawa para sa Panginoon ay gagantimpalaan tayo. Amen? Whatever we do, no? Maliit man yung ating nagagawa or malaki man, what matters most is our heart. Diba? Kung ano yung puso natin. What matters most is in our heart. Sa mga bagay na ating ginagawa. Kasi kanina sabi niya doon sa 1 Corinthians na lahat ng bagay na ating ginagawa ay gawin natin na may pag-ibig. Amen? So, hindi nasasayang yung ating mga pagpapagal sa Panginoon. Amen? Kaya nga, magpatuloy tayo. No? At sa lahat ng bagay na ating mga ginagawa, ang Panginoon ang maluwalhati, no? Ang kanyang pangalan ang maitaas. Amen? Sa lahat ng bagay na ating ginagawa. If we can do more for the Lord, then thanks God. Praise the Lord. If we can walk an extra mile for the Lord, then salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon, di ba? Gawin natin yung mga bagay. At yung mga bagay na hindi natin magawa, let the Lord do. Amen, no? Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Magpatuloy tayo. Encourage one another. Build up one another. Pray for one another. Ipatuloy natin, no? Ang pinasimulan ng Panginoon sa atin. Panatilihin natin ang ating mga hanay. No? Magiging bakod sa isa't isa. No? Magiging bakod. No? Yung the first essence of a church is relationship. No? Magiging bakod. No? Panatilihin ang hanay. Pag sira yung bakod, madali tayong mapasok ng lobo. Kaya nga, panatilihin natin ang ating hanay, encourage one another, build up one another, encourage one another for the Lord and to the Lord. At sa lahat ng bagay ng ating ginawa, in everything we do, always glorify the Lord. Sa Panginoon ang lahat ng papuri at pasalamat. Salamat na siya ang pundasyon ng iglesia na ito. Amen. Ang lahat tayo, no? Be founded in the Word of God. Amen. Amen and amen. Purihin natin ang Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat sa kanyang mga salita sa araw na ito. Amen. 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 Thank you sa Lord sa buhay mo, Lola Lisa Lorca. Napakaganda po ng ating napakinggan ngayong umagang ito. At isa sa mga best example ng mga ginamit ng Panginoon dito sa Biblia ay ang buhay ni Pablo. Kung paano po siya, how he continues his journey in the Lord. Dahil from start to finish, talagang makikita natin yung kanyang determination na anuman yung pinagdalhan sa kanya ng Panginoon, desidido siya na ginampanan niya yung kanya talagang pagkatawag sa Panginoon. Ang ganda ng intro na pinasimulan dito ni Pablo, ang sabi niya dito, I have you in my prayers. Na tunay makikita natin doon yung isang aspeto bakit si Pablo ay determinado na nagpapatuloy dahil siya po ay mapanalanginin. Nakikita natin doon na sinasabi dito, nagpapasalamat siya sa Diyos tuwing maaalala ko kayo. So ibig sabihin, ang isang lingkod na ginagamit ng Panginoon, hindi lang yung kanyang sarili ang kanyang inaalala, kasama din doon yung lahat ng kasamahan sa gawain ng Panginoon at sa iglesia.
iglesia. At ako po ay natutuwa dito kay Paul dahil yung kanyang talagang paglilingkod sa Panginoon, actually hindi madali. Hindi madali ang buhay ni Pablo. At talagang makikita natin doon na yung sinabi niya dito sa verse 6, nakaka-encourage. Sabi niya dito, tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Tunay nga, natatapusin niya ng Panginoon. Yung inumpisahan ng Diyos sa atin, tatapusin niya ng ating Diyos. At ito ay magandang isapuso natin na habang tayo nagpapatuloy sa Panginoon, tatapusin ng Lord yung atin pong pinasimulan, yung pinasimulan niya sa Kanya. At hindi, yung pangako ng Panginoon talagang mapanghahawakan yan, mga kapatid. So, nabanggit doon ni Lola Lisa kung paano daw tayo makakapagpatuloy sa ating journey. At sinabi niya dito, yung panalangin ni Pablo na sinasabi dito sa verse 9, actually ang ganda sa English ng sinasabi dito sa verse 9 na panalangin ni Pablo, ang sabi dito, "And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight." Ibig sabihin doon, yung panalangin ni Pablo sa kanyang mga pinangungunahan ay ang sila ay lumago more and more sa kaalaman, sa pagkakilala sa Panginoon. At paano ba natin makikilala ang Panginoon? Paano tayo lalago sa ating pagkakilala at pananampalataya sa Diyos? Of course, sa magitan po ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. Dahil dito nakarelay lahat, dito nakasaad lahat yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo. At kung paano tayo lalago sa kanyang salita, sa pagkakilala sa Panginoon. Dahil sa salita ng Panginoon, dito po tayo tinuturuan. Dito tayo sinasaway. Ako maraming pagsaway sa akin dito sa salita ng Panginoon. Ayan, admit that. At talagang sabi ko nga, marami talaga ang dapat pambaguhin sa akin sa aking pagpapatuloy sa Panginoon. At nakikita natin dito sa salita ng Panginoon dahil ito yung salamin ng ating buhay. Kung paano tayo lalakad sa Panginoon, kung paano tayo magpapatuloy, kung paano tayo makaiwas sa kasamaan ng mundong ito, naririto lahat. At yung sinabi ni Pablo dito, yung kanyang prayer, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ. Dito makikita natin, mga kapatid, lalago tayo sa discernment. Sa pagkakilala, sabi dito, masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili natin ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. So that we can discern what is good, what is best, what is pure, and what is blameless sa mata ng ating Panginoon. So dito, gusto kapatid na mapuno tayo ng salita ng Panginoon at ma-fill tayo ng bunga ng righteousness sa ating puso so that pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, masumpungan tayong walang bahid dungis. Masumpungan tayo na malinis na sa magagandang katangian na kaloob ni Jesucristo sa ikararangal at sa kapurihan ng ating Diyos Ama. Kaya nga, ang ganda ng itinuro dito, mga kapatid, at sabi dito, bakit tayo nagpapatuloy sa ating journey? Upang magkaroon tayo ng pagkaing hindi nasisira. Well, of course, nagagalak tayo dahil itong panahon na ito yung time na tayo ay tinuturuan talaga ng husto ng ating Panginoon. Of course, yung ating pagdalo sa gawain, doon tayo nasasanay ng husto. Actually, hindi nagkukulang ang Panginoon. Dahil, paglabas natin ng bahay, mayroon tayong gawain, kahit 2x2, kahit 4x4, nagagawain tayo at ginugroupings natin ng ating mga grupo. Doon tayo natututo, nahahasa tayo ng gusto na kahit dalawa, nagpupuri, sumasamba, nag-aaral ng salita ng Panginoon. Bukod pa doon, sinusustain tayo ng mana ng salita ng Panginoon sa magitan nitong live streaming. So, hindi nagkukulang ang Panginoon. Sa panalangin, hindi tayo nagkukulang, mga kapatid. Dahil alam niyo kung bakit? May prayer na tayo. Kapag bago matulog ng gabi, before 12 kami sa area namin hanggang alas 12 yung aming live praying. Mayroon talaga kaming group chat na kung saan ando doon yung group prayers. Now, bukod pa doon, mayroon pang madaling araw, alas 5.
Bukod doon, mga kapatid, meron pang 2:00. So, hindi nagkukulang sa prayer. Ongoing ang prayer. That is because gusto ng Panginoon na lagi tayong nakikipag-usap at may communication sa Kanya. Now, hindi pa yun. Sa atin pong live streaming, magte-take note tayo upang sa gayon, mapili natin, mapulot natin yung magagandang aral na atin pong natututunan at ma-revise natin o ma-review natin kapag po tayo ay nasa sa bahay ng amo. Now, nakakagalak. Ang Panginoon hindi nagkukulang sa atin. Nasa sa atin na nga lang kung tayo po ay susunod sa ipinapagawa ng Lord o tayo ay magtatamad-tamaran. So sabi doon, tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Totoo, mga kapatid. Kahit na tayo ay hindi tapat, ang Lord patuloy na tapat sa atin. At hindi nagbibiro ang Diyos ng pagkatawag sa atin. Now, sabi ko nga si Pablo, talaga ang daming pinagdalhan ng Panginoon sa kanya. Actually, hindi lahat ng journey ni Pablo ay masarap ang kanyang naranasan. Dahil dinala siya ng Panginoon sa kung saan mawawasak ang barko. Kapag siya ay nagbabahagi, siya ay binabato. Siya ay talagang tinutuligsa. Hindi pa yon, haharap pa siya doon sa emperador na kung saan nagpipersecute sa kanya. Dinadala siya ng Panginoon doon sa bilangguan. Ang daming pinagdalhan sa kanya. Sabi ko nga, ang buhay ni Pablo, kay saya-saya. Pero tayo, mga kapatid, kay saya-saya. Wala tayong makikitang ganoon sa ngayon. Na talagang, grabe. Siguro sa mga natural na Kristiyano, maaring sabihin, ayaw ko na, bakit ganito, Lord? Tinawag mo ako, bakit ganito? Pero mga kapatid, si Pablo, sabi doon, I have you in my prayer, I have you in my heart, I have you in my mind. At yan ang napakagandang natutunan kay Pablo. Now, alam niyo kung bakit si Pablo ay talagang nagpatuloy? Dahil mga kapatid, inilagay na niya sa sentro ng isip at puso niya yung kanyang reward pagharap niya sa Panginoon. Yung kanyang makakamtan at makikita niya ang Diyos ng face to face. Kaya nga, ang focus niya ay yung goal ahead of him. Na alam niya na may naghihintay sa kanya na korona at gantimpala. Now, kapag po tayo kasi ay focus sa ating Panginoon at hindi sa mga sitwasyon, it will prevent us sa mga distraction at sa stumbling, mga kapatid. Hindi tayo maiigupo kapag tayo focus kasi alam natin yung ating ginugol sa Panginoon. At yung focus doon, yung kanyang heavenly reward o yung kanyang heavenly calling sa Panginoon. At yung ginagawa niya, mga kapatid, focus on his forward momentum. Yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon, not on the prior mistakes. Hindi doon sa mga mali. Kasi minsan kaya tayo napupokus tayo sa mga mali. Hindi po, mga kapatid, focus tayo doon sa pinapagawa ng Lord. As long as alam natin na ginagawa natin sa Panginoon yung nakakalugod sa Kanya, that will glorify our Lord Jesus. Now, sabi nga, clear ang goal ni Paul. And one thing is this, to be with the Lord kapag siya ay wala na. At yan din po ang ating ninanais ngayon. Na tayo po ay nagpapatuloy, we are continuing our journey, we need to be determined, we need to be prayerful, we need to study the Word of God, nagpapatuloy hanggang sa hangganan. Why? Because we want to meet the Lord pagdating ng araw na yon na tayo po ay nasa heaven. At yan din ang ninanais ni Pablo. Kaya nga, mga kapatid, yung ating prize, hindi dito sa lupang ito ang prize natin pagdating doon sa langit. Kaya nga, mga kapatid, I'm encouraging you, magpatuloy kayo sa Panginoon. Continue your journey no matter what. Alam natin, mga kapatid, marami tayong pinagdadaanan sa ngayon. Subalit, darating ang Panginoon, darating ang araw, iaahon tayo dito ng Panginoon. Hindi taon-taon may COVID, iaalis din tayo ng Panginoon dito. At tayo, mga kapatid, yung ninananasa natin, yung nananabik tayo na mayroong gawain dito sa church, sama-sama, nagpupuri, nagpapasalamat, nag-aaral ng salita ng Panginoon. Yan din kaya ang ninanasa namin. Yan din ang aming inaasam. But then, mga kapatid, habang tayo dumadaan sa sitwasyon na ganito, flow lang tayo. Mag-flow lang tayo, pero mga kapatid, huwag mawawala sa ating puso at isipan ang ginagawa ng Panginoon sa atin. At tayo po ay makakapagpatuloy ng maayos sa Panginoon. Kaya nga, focus sa Panginoon, mga kapatid. Now,
Now tayo po mga kapatid, maaaring dito sa pagbabahaging ito may mga nakikinig na mga baguhan o may nakikinig sa mga area natin o sa grupo natin na bago pa lamang o 2 o 3 beses pa lamang nakakadalo, ngunit maaaring baka kayo ay may question pa o hindi pa kayo sigurado sa inyong kaligtasan. I challenge you sa araw na ito na tanggapin ang ating Panginoon. Dahil ang Panginoon lamang ang ibinigay ng Diyos. Ang pangalan lamang ng Panginoon Jesucristo ang ibinigay ng Diyos sa iikaligtas natin. Walang iba po, hindi religion, hindi ang sino mang tao, hindi ang sino mang church, kundi ang salvation na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo. At nais ko na sabayan nyo itong aking panalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. Tunay nga po na nais ko na ako ay maligtas. Panginoong Jesus, ang puso ko po, linisin mo. At sa oras na ito, ikinukumpisal kong lahat ang akin po mga pagkakamali at pagkakasala. Nais ko pong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya't sa oras na ito, ibinubukas ko ang aking puso. Ibinubukas ko ang aking sarili para sa iyo. At tinatanggap kita bilang aking Master and King, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aking kasalanan at marami pong salamat na sa oras ng pagtanggap ko sa iyo, kasabay mo na rin po na isinulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat na ako ngayon yun ang pagharian. At ako po'y naniniwala, nananampalataya na sa pagtanggap ko sa iyo, I am a child of God. Marami pong salamat, Panginoon. At sa oras na ito, china-challenge ko rin yung ating mga kapatiran na nagkakaroon ng mga agam-agam sa Panginoon. Gusto nyong manumbalik sa Panginoon, pero maaaring kayo ay napipigilan ng inyong mga amo at hindi kayo nakakadalo ng gawain. I encourage you, mga kapatid, na subukan mo na magpaalam sa Panginoon at dumalo kang muli ng gawain. Now, napakaganda po nang tayo ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Dahil dito lumalago yung ating pananampalataya, dito tayo nakakakilala ng husto sa Panginoon at nai-enjoy natin ang fellowship ng bawat isa bilang magkakapatid sa Panginoon sa pagitan po ng mga cell group. Now, manalangin tayo mga kapatid. Panginoong Hesus, alam ko, O Diyos, may pamamaraan ka sa bawat tao at may pamamaraan ka sa bawat isa sa mga anak mo. Tulungan mo ang bawat isa, Lord, na magnais, magnasa, ibalik ang unang pag-ibig, ibalik ang desire na ikaw po ay unahin sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na muli pag-initin mo kaming lagi. Pag-alabin mo kami, Panginoon. At tulungan mo kami, Lord, na lagi kang piliin sa araw-araw. Panginoon, I believe na ang kaligtasan mo ay nasa sa amin. At Panginoon, ninanais mo na magpatuloy kami to continue our journey in you. Lord, salamat po na kami po'y muli mong inililift up. Muli mo kaming binabago, muli mo kaming inaayos, at muli mo kaming hinahayaan, Lord, na kami po'y lumakad ng puspusan sa iyo. Salamat, Lord, sa iyong kapamaraanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you all.